who is Jesus Christ. Brother Eric, pansin ko kanina daw na namumulakan niya. And then, the third law, ito naman po yung ating response sa pagmamahal ng ating Panginoon. Ano yung response natin? The double action response sa love ng ating Panginoon, which is repentance and faith. And that love, pag hindi daw natin ibinahagi, if we didn't share that love, it will become nothing. Walang makuluhan. So love should be shared. Dahil yun naman, yun yung patungkol naman yun sa the fourth law, which is the Christian idea, loving God and loving thy neighbor. So yun, it's all about love. Yan po na huli ang aking may bahay. Bago tayo magsimula ng proper talk, gusto kong ipakilala yung aking misis. Kaway-kaway. This is my wife, my first wife, and only wife. Okay, so, it's all about love. Sa pagmamahal ng ating Panginoon, we were given this opportunity to be like God. Especially the couple. We were given the privilege to be called procreator. Procreator. We create life and we create family. At paano natin gagawin yun? Paano natin isasabuhay po yun sa ating buhay? Hindi lang basta we create family, but we should create a Christian family. So this is all about our talk. Ako po ito. This is my name, Dominic Pedriaga, at your service. I am a licensed customs broker. Baka po may nagtatrabaho sa inyo sa aduana. So, ang aking may bahay po ay banker naman sa banker. And then, kami din po, like you, nag-CLB rin po kami noong 1999. We attended Christian Life Program way back 1999 when we were just 22 years old. We are just starting our family. And we are so blessed kasi nagabayan kami. We were guided by our brothers and sisters in our community kung paano namin malalaguin ang aming pamilya. Sino po ba yung mga anak? Nasa kanal. Kataon na po yung anak nito. 15 and 5 sila. Adult na rin, ha? How about you, sir? Okay. So, but here, in CFC, you will have lots of kids. I assure you. We have family ministries, no? The Kids for Christ, the Youth for Christ, Singles for Christ, and many more. And then, kami po, this will be our anchor for tonight. You allowed me to read this from Joshua chapter 24, verse 15. If it is displeasing to you to serve the Lord, choose today whom you will serve, the gods your ancestors served beyond the river, or the gods of the Amorites in whose country you are dwelling. As for me and my household, we will serve the Lord. So dapat, tayo as an adult, hindi lang tayo nagsaserve individually. Kasama dapat natin ang ating may bahay. Kasama natin yung asawa natin. Kasama natin yung ating mga anak na nagsisilbi sa ating Panginoon.
Kasi marami sa atin, nagsiserve sa simbahan, siguro may mga guilty rito. Nagsiserve sa simbahan as lay ministers, as lectors or commentators, pero hindi nila kasama yung asawa nila. Dapat, we encourage everyone to serve in our church. So, sabi nga ni Joshua, as for me and my household, we will serve the Lord. And from the beginning, God intended family to be beautiful. Pero siguro, sadyang napakarami ng kalaban. No? This institution, sa sobrang dami ng kalaban, is family that we are, na pinapangalagaan natin, ay sinisira, no? Ina-attack in different ways. May mga pagkakataon na binabago ang meaning ng pamilya. Dati, lalaki, babae lang ang nagpapakasal. Ngayon, pwede na ang lalaki. No, hindi lang siya accepted, but it became normal. Babae sa babae, pwede na rin magpakasal. Yung iba nga, nagpapakasal sa aso. May mga instances abroad. They change the meaning of family. Yung iba, nag-aalaga ng aso. And they become fur mommy, no? Fur parents. They change the meaning of family. At napakarami. Bukod lang sa Philippines and the Vatican, sila lang po dalawa ang hindi pa legal ang divorce. At kung nakakalungkot po, sa nakalipas, according to PSK, yung pagpapakasal ay talagang nag-drop, no? To almost 2 person in every 1,000 person. Napakaliit ng nagpapakasal ngayon. At ngayon, ang ang tangga at naging normal is cohabitation, living in. So, kailangan mas maintindihan mo natin ang kahalagahan ng sakramento ng kasal, the sacrament of marriage. At isa pa nakakalungkot, yung pagbiyaya ng buhay, which is the primary function of marriage, is to procreate. According to World Health Organization, there are 70 million abortions every year. Imagine that. That's 200,000 a day abortion in the world. Talagang nagiging nakakatakot. Nakakatakot isipin na the life itself, yung pagpatay ng buhay sa sinapupunan, nagiging normal. And the attack is so serious. Kaya kailangan natin, bilang Katolikong Pilipino o bilang Katolikong Kristiyano, kailangan natin mas patatagin yung ating mga pamilya. And this is the very purpose of our community, Couples for Christ. Amen? Amen. So yun, kami po ni Son, hindi po kami perfect. We were married 1998. Napakabata po namin noong 1998. 22 years old pa lang po kami. Tapos nagkaroon po kami ng anak. 3. Binayaan kami ng 3 anak. Yung panganay ko po, si Ira, turo ko po si Ira, si Dave, at si Luis. 3 po yan. Mga adult na rin, mga professionals na rin. Yung isa po is a teacher,
Isa ng engineer, isa is graduating sa college next year. Hopefully. Talagang, at sila po, kasama namin sila. Kasama namin sila sa hirap at ginawa. May mga pagkakataon na nagkakalinisan, normal lang yun. Nag-aaway, hinahatampuhan. Kami ni Son, madalas, hindi man araw-araw pero madalas, nagkakaasaran nung nung first 10 years ng aming married life. Hindi perfecto. Pero ginawa ng Panginoon ang pamilya to be beautiful. Sabi nga ni Pope Francis in his Amoris Laetitia, sabi niya rito, I thank God that many families which are far from considering themselves perfect live in love, fulfill their calling, and keep moving forward. Even they fall many times along the way. The Synod's reflections shows us that there is no stereotype of the ideal family, but rather a challenging mosaic made up of many different realities with all their joys, hopes, and problems. No? So, aminado ang ating papa natin na hindi perfecto ang isang pamilya. Lagi may gulo, lagi may away, may pagbagsak, may pagbago. At ang importante daw, keep moving forward. Dapat lagi nararamdaman mo yung love, joy sa loob ng isang pamilya. Amen? Dapat, no? So, ngayon, ang problema lang, ito po yung plano. This is the plan of God sa ating family. The very beginning, the purpose of His creation sa kanyang pamilya. God has intended the family to be for the transmission of life. So ito talaga yung purpose kung bakit nagkaroon ng pamilya. It is the community of life and love. Sabi pa rito, each family in the house of God and its member belong to God. Parents must regard their children as children of God and respect them. Kasi kadalasan, lumaki po ako na pag tinignan ako ng tatay ko, alam na, no? Tingin pa lang, titigil ka na. Sino ba lumaki ng gano'n? Tingin pa lang ng tatay, tigil ka. Diba? Pero ngayon, natututunan na natin na habang habang nagiging modern ng family, ngayon naman yung mga bata, ilang sit na nalalaki na, lumuluwa na yung mata mo, parang wala rin nangyayari. No? Patuloy pa rin silang naglalaro o nangungulit. So, nag-i-evolve yung family. Because it is the experience na naranasan natin. Siyempre, pag nakaranas tayo ng hirap noon, babaguhin natin yun. Yung nagiging mas maluwag tayo sa ating mga anak. Tama ba ang sis? No? Kasi may mga kwento kong nabibinig dati. Pag sinabi ng tatay na isasabit kita pasasabit kita patiwari, totoo po nangyayari mo. Oo, di ba? So, ngayon, talagang dapat alam na natin na yung ating mga anak ay galing sa Panginoon, and we should respect them as children of God as well. Kailangan may respeto rin. So that mabibigay din sa atin ang ating mga anak yung respeto na hinihingi natin.
God's plan for the family is a place for teaching children and training leaders. Ito po, yung mga picture na yan, ito po yung mga anak namin na during their Kids for Christ years. Sina Tito Philip and Sister Mami pang may padala na sa sa sulit na to, sis. Yan. Yung mga kasama po ng mga anak ko yan, they were all children of other, children po na ating cluster leader, SGP, Brother Jerry Bernabe, yung mga katabi po sa taas, mga anak ni Brother Ferdy Magaha, nakasama na nila ever since hanggang ngayon. Kaibigan pa rin natin sila. Hanggang ngayon, lalo na yung pangalawa ko. Girlfriend na yung this one. Tuturo ko Ito po yung anak ko. Ayan. Si Kuya Dave. Yun po yung girlfriend niya na. Ngayon. si Anne. So, nakakatuwa, no? Kasi from there, hindi nila alam, magkakalaro lang sila ng elementary days nila. Tapos naging, lumaki sila, Youth for Christ, then ng college. Dahil friends, family friends kami. Alam na. So yun, nakakatuwa lang na kailangan yung children, yung mga anak natin, nakikita nila yung mga ginagawa ng parents nila. Sabi nga, overall education of children is the most serious duty and the primary duty of parents. Ang pagtuturo sa mga anak ay nagsisimula hindi sa eskwelahan, nagsisimula sa tahanan, sa bahay. Kung ano yung nakikita ng mga anak, hindi na nagagaya ng kung ano nakikita ng mga anak sa magulang, hindi na nagagaya nila paglaki. The virtues, the values na meron sila ngayon, dahil yun sa magulang dahil yun sa pamilya na pinag-stayan niya. Yung mga values like prudence, fortitude, justice, temperance, yung mga cardinal values na yan, cardinal virtues na yan, nauupo yan, nagsisimula po yan sa ating tahanan. Kung paano sila nagpipili, kung paano sila nakikipag-usap sa ibang tao, kung paano sila naging fair sa ibang tao, and respect others, it started sa loob ng bahay. Amen? So yun, makikita po ninyo yun. At sigurado ko kung kayo, dahil yun sa formation sa loob ng tahanan. At kung may pagkakamali man, this is the right time for that. Okay? Next, family. The family is a domestic church. Parents, especially the fathers, are to be the priest of the family. Dinadala pa po ba natin ang ating mga anak sa simbahan? Kasi po, nung bata ako, I remember parang maring lumeno po ako Pag ang tatay ko nagsisimba, or mga uncles ko nagsisimba every Sunday, pagdating ng Holy, ano lang ginagawa nila? Ng mga tatay noon. Mga tatay noon, pag nag-Holy na, lumalabas na ng simbahan niya, kanya-kanya sindi na ng sigarilyo, magkukwentuhan sa labas, at may iwan na yung mga nanay, pati yung mga bata.
Yun, nakalakihan ko yun. Kala ko ordinary. Yun lang yun. Pagka-huli na, hindi lang nakikita. Pero, dahil nga sa community, hindi ko naintindihan. Hindi namin nabago. Kahit, lalo na kasi ang hirap isama ng mga anak sa loob ng simbahan. Kasi ang kukulit, na-experience mo ba yun, sis? Lalo na yung mga anak namin. Yung mga anak namin, ang advent lang nila is 2 years. Kasi yung isa ko anak is 28, 27, 25, and 23. So imagine mo, kung lumalaki sila, 2 years lang ang magdaan. Pag nagsisimba kami, formado, kung nagsisimba ka, kaporma kami. Kasi yun lang tayo na pwede akong maging wapo. So, pumunta kami sa simbahan, na Apollo, na Slants. Pag uwi namin sa simbahan, para akong lagi. Kasi miss na ako nakakasaway sa mga anak namin. Kasama pa namin yung mga pamangkinis mo doon. Kaya yung mga anak namin, nakasama sa loob ng simbahan, 6. Kala nila 6 yung anak na, bugis pa rin doon. Kaya nakakapagod. Pero kailangan natin doon. Pagtsagaan mo natin. And it is not just for children, sa mga bata. Kailangan, kahit matanda na sila, isama pa rin natin sila sa pagsisimba. Tayo mga magulang, tayo, especially the father, should be the priest. Tayo yung magdadala sa loob, pabalik ng simbahan. Tayo ang nagtuturo ng rosaryo. Sino ba ang nagdadala sila ng rosaryo? Dito, sino nagdadala sila ng rosaryo? Bukod sa babae. Alante, yan. Ay, dapat, alam nyo, nung nag-CFA ako, ang sabi ng speaker sa akin, kayo mga lalaki, dapat, ang nakikita sa loob ng pantalon ninyo, ay rosaryo. Kaya ever since nun, hindi na ako nagtanggal ng rosaryo sa pantalon. Every day, every time, nag-aalabas ako kahit wala akong pera, basta may rosaryo ako sa bulsa ko. Talaga ko lagi ko. Hindi nawawala ang rosaryo. Kaya pag nagpipigil ako ng talk, lagi ako nakapamulsa. Kasi natatakot ako. May humihingi ako ng tulong sa mahal mo ina. So that I can be an effective speaker sa iyo. So dapat, ang gagaling sa tatay. Kung ano po yung personalidad natin ngayon, napakalaking epekto ng tatay sa personalidad ng individual. Kung matapang ka ngayon, dahil siguro mahigpit ang tatay mo. Kung pabayaan mo ngayon, the father has an effect in everything. Meron tayo ngayon. Nakikita mo ninyo. At alam ko, nararamdaman ninyo. Kasi, ang nanay, definitely, nararamdaman ng anak ang pagmamahal sa nanay. Pero yung piyansa, yung ibig ng loob, yung tapang, yung diskarte, talagang pupuha sa ama. Agree ka ba doon, bro? Ayan. Sige. So dapat tayo, we should be the father, the priest in our family. Hindi lang basta nag-uutos tayo. No? Dapat ang gagaling din sa atin yung blessing. Pag-aalis yung mga anak natin, God bless you. Pag kumarating, God bless you. Oh, bless them. Huwag tayo maging malamot sa blessing. Lahat na sa ating mga anak. At yung mga yan, mga plano ng ating Panginoon, ay hindi nangyayari. Bakit? Bakit hindi nangyayari? Unang-una,
God has lost His central place in the family. Dinalitan na. Dahil sa buhay, sa ano natin ngayon, sa mundo natin ngayon, kung mapapansin nyo noon, pag napunta ka ng hospital, lagi kang may makikita crucifix. Pag nasa kwarto ka, even nasa ward or nasa lagi may crucifix yan. Pero ngayon, pag pumunta ka sa hospital, wala na. Naging secular na ang mundo. Masyado nilang in-identify yung separation of church and the state. Kailangan, hiwalay daw yan. Which is, nawawala yung pwesto ng ating Panginoon sa loob ng ating pamilya. Sabi nga rito, parents no longer bring up their children in the discipline and instruction of the Lord. Binibigay na yung pag-aaral, yung pagpapalaki, nakadepende natin sa mga nababasa psychological, yung mga psychology books. Nakadepende na, dapat daw ganito. Dapat ganito. Hindi na natin pinalalaki yung mga anak natin sa pagmamahal. Kailangan mas maramdaman ng mga anak natin yung love. At yung love na yun, dapat ini-explain natin na lahat ng pagmamahal at ang grasya na mayroon tayo sa ating tahanan ay galing lahat yan sa Panginoon. Dapat maramdaman ng mga anak natin. Next is, the family itself is losing its importance. Husbands and wives do not follow God's order for them. Kadalasan, dahil nga sa hirap ng buhay, ang mga mami, nagtatrabaho na rin. Hindi lang basta si tatay ang nagpo-provide. Dagdag marami ngayon sa mag-asawa, parehas. Yung husband, si mami at si daddy, parehas na nagtatrabaho. At minsan, si mami mas malaki ang kita. Dahil si mami mas malaki ang kita, siya ang boss ng tahanan. This is not the case it should be. Dapat hindi gano'n. Kahit mahina o kahit tricycle driver ang tatay at pangkero ang nanay, ang head of the family should be the tatay. Kung department head siya, yung nanay ay department head ng isang bangko o isang kumpanya, pagdating niya sa bahay, he is still the wife. No? Ang head of the family should be the father. Diba, Mami? Yes. Hindi lang. Dapat gano'n. Diba? Mamaya, may bumili ka na sa palitan. Okay. So, next is the family is under attack by evil forces. There is too much importance given to acquiring material possessions and having an easy and comfortable life. Masyado nang nasasanay ang mga bata, lalo na yung mga kids, no? Mapapansin mo pag kumain kayo sa labas, yung mga bata behave kasi may hawak na cellphone. Behave. Dahil may hawak na iPad. Yun na yung nagiging, yun na yung kung paano nila. Kaya, the way they react, pagka na-disappoint sila, sobra yung disappointment nila. Because, nakikita nila yung napapanood nila sa YouTube, mabilis na. Isang swipe lang, palit agad. Diba? Ta-adapt nila yun. Pag naglaro sila ng Roblox, pag may nagmura niya, it became normal to them. Okay lang yan, kuya.
Yun lang, hindi yan bawal. Kailangan lang, we should control. We should impose screen time. Okay. At siyempre, hindi lamang yan, marami na po ang talagang naniniwala na hindi na sila nakakalungkot. Pero this is a personal issue for our family. Na yung mga anak namin, ayaw na magpakasal. Ayaw na nila magpakasal. Ayaw nila magka-baby. Gusto na namin magka-apo. Ayaw pa nila magka-anak. Matalagang kami, 22 years old, may baby na kami. Sila, ayaw pa. Hindi pa lang sila ready. Pero, siyempre, pinagdadasal pa rin natin sila. Praying and hoping that someday, magkaroon na tayo ng apo. Magkaroon na kami ng bagong misyon. Apostolic mission. Ang pag-aalaga ng apo. So, marami po sa mga bata, late na nag-aasawa. Inuuna nila yung career. Marami sa mga mag-asawa, they are both earnings. They are both have jobs. Pero ayaw nila mag-anak. Kasi gusto nila, mag-out-of-taula, mag-gimmick, mag-shopping, mag-travel. Nila, gusto nila. May mga mag-asawa naman, ayaw nila mag-anak. Gusto nila, aso, pusa, kangaroo. Nakakita na ba kayo? Meron nga, baboy. Sa US, may baboy sila pinahalagaan. Yung mulay pink ba? Okay. Next. At paano ba tayo makakatulong? Ano ba dapat natin gawin? What can we do? Sabi nga ni St. John Paul II, family become what you are. It is imperative that as parents, as husband and wife, together we make a decision to make God the center of our family. It is our decision. Kailangan mag-decide tayo that God should be the center of our family. Like Joshua did. As for me and my household, we will serve the Lord. He decided for his family. At tayo mga lalaki, we should decide that we should follow God and God should be the center of our family. Yun ang mga dapat natin gawin. Sa pamamagitan lang, we should eat together. Sabi nga ni Pope Francis reminds us, a family that hardly ever eats together, or those that talk but watches television, or looks at the smartphone, is barely a familiar family. When children are engrossed with a computer at the table or a mobile phone, and do not talk to each other, this is not a family. It is like a boarding house. Kaya kami po, dahil ako ang head of the family, si Son sa namin ang mentor. Si Son, pag sinabi ni Son, itago ang lahat ng telepono. Pati ako kasama. Nakatago lahat yan. Kami nagkumakain po kami. Sabay-sabay. Every time, every night, yung po yung aming oras sa pamilya natin. Pagdating ng gabi, dinner, sabay-sabay po kami, and we don't use phones. Patay ng TV, walang cellphone. Hindi po nasa ibabaw ng table. Malayo sa table. Kasi, eating together should be a sacred moment para sa inyong pamilya. Umpisahan po ninyo.
Kahit kung malalaki yung mga anak ninyo, impose it to them. Magkwentuhan kayo. Doon nyo mararamdaman o doon nyo maiintindihan yung feeling ng anak ninyo. Doon mong gagaling. Okay? So we should always eat together as family. Next, we should pray together. Sabi nga ni Father Patrick Payton, sabi niya, the family that prays together stays together. So sabi ko nga, tayo mga tatay, dapat nagtuturo ng pagkurosaryo. Tayo ang nagdadala pabalik sa simbahan. Siguro yung mga anak ko, bro, dapat mo, kabisaduhin mo yung angel of God, my guardian here, to whom is love, who is me here. Bakit? Tinuturo mo. Bago mo ituro, sabi nga ni St. Charbel, no? You cannot give Christ to your children if you don't have Him. Hindi mo kaya ibigay sa Panginoon. Sa inyong mga anak ang pagmamahal. Kung wala kang pagmamahal sa ating Panginoon, mag-aral tayo. It is our duty as priest, protector, and the priest, protector, and provider. Yun yung responsibility ng tatay. To be the protector, the provider, and the priest of the family. Siyempre, ang nanay should be the ace. Tayo dapat celebrate Holy Mass by attending regularly. Kahit mga adult na mga anak natin, isama po natin sila. Noon, nung maalis ko si Mama at Papa, kasi si Papa ngayon medyo bedridden yung biyanan ko. Kasi kasama namin sa bahay namin yung biyanan ko. Nagkaroon siya ng aksidente, before galing sa isang medical na nagkaroon siya ng fracture, nagkaroon siya ng brain. Pero nasa bahay natin siya. Pero dati, nung isa ko, lagi kami nakakasama nagsisimba. Kaya, importante po yun. Pagkatapos ng misa, may make it a point na lumalabas kami, kumakain kami, at nagkukwentuhan kami. Hindi lang kami nagkukwentuhan through text, pero nagkukwentuhan kami face to face. Kasi ngayon, very online na tayo eh. Pati yung kailangan natin. Sana lang, text na lang. Hindi na natin masabi yung I love sa ating mga asawa. Can you say to your wife? Okay. Sabi mo nga, asawa, say to your wife that you love her. Please. Say, I love you. Every time na may pagkakataon, say it. Mean it. Dapat maramdaman ng asawa niyo. Next. And syempre, love one another. Examine your daily life to ensure that your family has enough quality time together. Be ready to reduce your other activities. Tayo kasi masyado tayo busy, no? Masyado tayo nasusunod na ng business sa ating buhay. Pag sinabi, bro, household ka. Sensya ka lang, busy pa ako sa trabaho, overtime. Masyado tayong kinakain ng sistema ng mundo. Pag gusto natin lumaki yung mga anak natin ng tama, invest tayo sa kanila. At syempre, nagsisimula yun sa ating relasyon sa ating Panginoon. No?
Now, one another, ito po yung mga pamangkin ko. Mga kapatid ko nandiyan din. And we do this every year. Kapag Holy Week, before Holy Week, nagdano na kami, bibisita iglesia na kami. May mga pamangkin ko, malalaki na rin. At nandun po yung asawa ko, nasa likod, yung karga ko. Ito niya. Ako na. Lagi ko yung karga kasi lagi ko yung nasa likod. So, at kailangan, sabi ko nga, paulit-ulit, know our role. Siyempre, sino ba dapat ang ating idol? Pagdating sa isang pamilya, bilang mama, we should look for a role model. Di ba role model natin? Di si Robin, ha? Role model natin, si Joseph as father. We look on the Holy Family. Yung resilient ni Saint Joseph, yung takot niya, lahat yan, pinahahabilin niya sa ating Panginoon. That time na nalaman niya na kunti si Maria, gusto niya, i-divorce si Maria quietly, but then he pray, and the angel talk to him sa kanyang palaginig. So, tinanggap niya si Maria, natatakot siya, siyempre. Pero lahat yan, he entrusted his hope and faith to our Lord. Pero then, bilang mga nanay, the role model should be our, no other than, our Mother Mary. Kung papaano siya sa tumugon, sabi nga sa talk number 3, naalala din ko ni Maria, when Archangel Gabriel, when sinabi ni Saint Gabriel na, you will be blessed in the child, ang tugon ni Maria, may it done to me according to your word. So, simple lang. Ang role model natin should be Saint Joseph. Ang role model ng mother will be Mama Mary. Okay? Make time for the task of building a strong family. At sabi nga sa Psalm 127, unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. So, pag wala sa atin ang Panginoon, kahit anong gawin natin mabuti, o kahit anong gawin natin diskarte para maging maayos sa mga anak natin, it will always be in vain. Wala ang mangyayari. Pag wala sa atin, ang Panginoon. So, amen? So, ang kapatid, nandito na tayo sa conclusion. Tama na ako, no? Tama ba, bro? Nazareth teaches us the meaning of family life. Its loving communion, its simple and austere beauty, its sacred and inviolable character, may it teach how sweet and irreplaceable is its training, how fundamental and incomparable its role in the social order. From Amoris Laetitia, paragraph 66 of Pope Francis. So, every family, despite its weaknesses, can become the light of darkness. Kung tayo, we do not need to evangelize others. Yung galaw natin, how we treat each other inside the family, hindi na natin kailangan mag-evangelize. Makikita na agad ng ating mga kapitbahayan mo. Tayo mga ama, ang unang nagbabago. Pag nagbago tayo, dala natin sila.
Kung ano man yung desisyon natin, dala natin sila. Kung ano man yung ikaangat natin, dala natin sila. Kung babagsak tayo, kasama rin sila. So let's pray hard and pray harder. Listen. Sabi nga ng misis ko, listen, listen, listen. Yan lang ang alam niya. Pagka nagagalit na sa akin yan, listen, listen. May gigil. Makinig. Kaya, so, brothers and sisters, bago po natin tapusin ito, I would like to call on my wife to share some thoughts kung ano po yung experience namin. Kung paano namin pinalaki, paano pinalaki yung pamilya namin. Ako lang yung tatay. Pero syempre, nasa decision pa rin natin. Tayo pa rin ang magdadala sa akin. Please welcome. Good evening po. So, si Sol Pedriata. So, actually, we've been together since high school. Fourth year high school kami na magjuwa. And then we got married after I graduated in 1996. 97 siya graduate. And then 1998, kinasal kami. So, gano'n na kami talagang magkasama. So, matagal na gulahan na po ito. So, yun nga po. Bata kami nag-asawa. And then, by 1998, may first baby na kami, si Ira. Actually, she's living in Santa Rosa, Laguna. Kasi teacher siya. She's a teacher of kindergarten. She really loves teaching kids. Actually, graduation ng SPED. So, what I wanted to share is, nung mga kaming dalawa, dahil nga bata kami, and then we were in Couples for Christ, so marami kami natutunan sa mga members, sa mga heads namin. So all our members, kung kasama sa amin sa community, may mga matanda, may bagong kasal, may matagal na, mga lolo-lola. So lahat ng mga natutunan namin sa kanila, talagang kinuha namin. So ang isa sa mga natutunan namin sa kanila is, you have to be very consistent with your children, with the rules, with the boundaries. So kami, lalo na ako, very strict talaga ako. Kasi siya yung malambing. Siya yung kapag may needs yung children mo, yun, sa dahil yung lalaki. Ako kasi parang, we have to think about it, we need to talk about it, ganyan. Kailangan may people ka ba? Ganyan. So hindi ako yes agad. I would always say no to my children. Siya kasi yes agad. So, very kami na, we have to be very strict with our rules. So parang, kapag nanghingi ang mga bata, pag-uusapan talaga namin yun. So, kung maliliit pa yung mga anak namin, we would not allow them to have gadgets. Kahit na nag-upisa na yung mga doon naman wala pa mga cellphone, pero meron na yung mga PS, mga ganyan PSN, So, hindi ako nag-allow ng gano'n. Doon dumating na sila sa mga grade, elementary, sabi na ko sila yung mga computer. So yun, medyo inalaw sila, but I am very strict with yung sa R. As in 1 hour lang. You can play games na for an hour. Tapos usually yung Friday lang and Saturday. And we will attend Mass on Sunday. So, hanggang ngayon sa brain nila yung may schedule. Katulad ng mga anak ko, they will ask me, Mommy, what's our schedule on Saturday? What are we going to do on Sunday? What's the time na mag-attend ng Mass and everything? So, nakatulog yun kasi hanggang ngayon, malalaki na sila. Ganun pa rin sila. Alam nila yung schedule. Alam nila na pag nag-Mass, we have to be together. Pero ngayon, dahil yung daughter ko, she's in Laguna, minsan, she would go in Manila para we can be together. Kasi nga, hindi kami kumain. So, yun din, after Mass, we will eat kahit saan lang yan. Yun. And very strict din kami na kahit fine dining yan o sa Jollibee yan or kung saan man, we will always pray before we eat. And yun din, totoo yun yung sinasabi niya na strict ako sa cellphones.
Siyempre, yung mga bata, di ba, they will want taking pictures, kasi ilalagay sa kung saan man. I-allow ko sila doon. But after that, eating time, no cell phones on the table. Talagang masungit ako sa cellphone. Kahit na, parang, it's a rule for me. Kasi yun yung time mo mag-usap, di ba? So kami, talagang nagkukwentuhan kami, what is happening in school, may problema ka ba, ano nang nangyari sa classmate mo, nakinig mo na last time, yung gano'n. So parang, maganda siya kasi naiintindihan mo kung saan nagagaling yung anak mo, ano na yung nangyayari sa kanya ngayon. So kaya kahit malaki na sila, ganun pa rin sila ka-open. Or kung meron man silang, syempre, definitely they will have yung mga opinions or mga pinag-uusapan na gusto nila, kahit sila lang magkakapatid. At least alam mo na sila magkakapatid yun. At alam mo na your children will be seen kasi magsasabi siya kay ate o kay kuya. Kung hindi man sa amin sila magsabi. Kasi ngayon talaga sobrang dami ng nagiging problema, diba? Yung mga kabataan, ang daling gumawa ng, ang daling sakal ng sarili, o gawa ng lumapit sa barkada, tapos iba yung tuturo. Yung gano'n. So parang sa atin talaga nagagaling, sa atin nag-uumpisa, sa pamilya talaga nag-uumpisa kung ano yung magiging anak natin. Kung paano sila magiging tao ipaglabas sa pintuan. Kasi kung hindi natin sila tuturuan, kanino sila kukuha ng wisdom? Kanino sila kukuha ng example? Kanino sila ahawak pag kailangan na nila ng kakapitan? Kasi some parents will always say that they're giving freedom to their children to choose what they want, to choose kung anong sex ang gusto mo, anong gender. Parang, eh di ba, ikaw yung parents, sa'yo yung in-entrust, di ba, in-entrust na God yung mga bata ito. Where do you expect them to learn, if not from you? Di ba? Kung do you want them to know na ang gender na ginawa ni God is male and female, if you will not teach them. Di ba? You don't expect na yung multimedia or yung social media or yung AI ang magtuturo. Di ba? Nakakatakot yung mundo ngayon kung hindi natin aagapan. We have to do something now, hindi tomorrow. Kasi baka totoo na hindi tayo umiyak ngayon, pero baka umiyak tayo bukas. Pag nakita natin yung mga anak natin na luray-luray na, kasi hindi natin naagapan. Sabi nga nila, kung hindi natin yan pipigilan na yun, paano sila bukas? Diba? Some parents kasi will tell na, kasi kawawa naman yung anak ko na umiiyak. Kasi wala siya, pagulad ng mga bata pa yung kung hindi mo na teka gadget, siyempre naiintindihan sila sa classmate. Kung hindi mo sila titiisin, paano sila sa kinabukasan? Kung hindi mo sila hayaang masaktan ngayon, madapa ngayon, paano sila matututong tumayo pag sila na lang? Ako kasi I would always tell my children, yung totoong buhay, ganito ha. Yung totoong buhay, hindi na pag gusto mo kumain, kakain ka na. In the future, you have to work hard para kumain. If you're not going to read today, you will not learn how to talk to other people kasi you don't know anything. So you have to do something now. And you really have to sacrifice. Kasi parang ngayon, ayaw natin mapagod yung mga anak natin. Ayaw natin madapa, ayaw natin madumihan. So, ano ina-expect natin sa future? Yung mundo madumi, yung mundo maiinit. Diba? Sino ina-expect mo magpapayagay sa anak mo pag mahilig na? Paano mawala ka na? So you have to teach your children how to do something today for themselves. At higit sa lahat, you have to teach them kung saan sila nakakapit. Siyempre yun yung kay Lord. Diba? Ako kasi kami, problemado rin kami sa aming mga anak kasi na-deal na parang nag-iiba sila. Pero ako talaga, I will always pray na kahit na ano mangyari, kahit kung maligaw man sila, what I will always pray is alam nila kung saan sila pupunta at the end of the day. Saan sila babalik kung wala na sila makakapitan. Kasi pag mga bata na yun, sobrang talino, diba? So, I want always pray na in the future yung mga anak natin, alam nila, nababalik sila kay Lord, nababalik sila sa Diyos, na kung saan sila galing.
kung sino yung creator nila. Kasi baka, pag wala silang pinagkapitan, definitely, hindi lang sila yung iiyak. Mas iiyak tayo na makita natin na umiiyak yung anak natin. And it's so heartbreaking, di ba? Kasi ngayon nga lang balik na anak mo, nadapa lang, o umiyak lang, nagpa-antoms lang, bigay ka agad. Kasi kami nung hindi talaga. Pag wala yung anak namin sa mall, we will sit down and we will wait for her to stop crying. Hindi ako hindi ako nag-concentrate pag yung tong sa akin isa mo. Pag hindi pwede yan, hindi pwede yan. Diba? And when it came to the church, then yung mga household chores. Kasi, di ba, ako lagi yung sinasabi sa pag nag-abroad ka, walang mami. Nakasama, wala kang yaya, wala maglalaba, wala magluto. You have to learn how to cook it, at least. Para alam mo kung kakainin mo. Diba? Know how to do the laundry. So yung anak ko marunong mag-plancha, marunong pa ito basura, maglinis ang bahay mo. Kasi sa akin, everything na dapat, kahit mga lalaki ko, magaling mag-plancha yung maglinis. Kasi they have to learn. Or else yung magtuturo. You don't expect the teachers to teach them kasi iba yung lessons na ginagawa nila. So yun lang. We have to pray na huwag maligaw yung mga anak natin. So yun lang. For that, may God be praise. Consistency. Unknown, brothers and sisters, I invite everyone to sit properly and may we pray this prayer for our family. We put ourselves in the presence of our Lord.